Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Purihin ng Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos sa kanyang mga biyaya at pagpapala. Bago tayo magsimula sa ating umagang pambubulay ng salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Aming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa pagkakataong muli na ibinigay mo sa amin upang mapaglingkuran ka namin sa pamagitan ng iyong mga salita at pananalangin. Bigyan mo po kami ng ibayong kalakasan upang salita mo maging pundasyon at liwanag at sustansya ng aming buhay. Samahan mo kami sa simula hanggang matapos sa mga pagkakataon na kami ay nagbubulay ng mga salita. Sa ngalan ng Panginoong Kristo ang aming Panginoon, ang aming dalangin. Amen. Amen. Ang ating pong Bible verse, passage ngayon ay sa Colossus chapter 2, mula verse 2 hanggang verse 6 yung ating babasahin. At yung ating pamagat, huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Amen. Sa verse 2 hanggang verse 3, babasahin ko, huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Idalangin din ninyo na sa tulong ng Diyos na may pangaral namin ang kanyang salita at may pahayag ang hiwaga ni Kristo ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Verse 4, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Verse 5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. 6. Sikapin ninyong laging maging kahaya-haya at pakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Amen. Pinagpala ng Diyos yung kanyang mga salita nating binasa at pagbubulayan. Huwag kayong magsawa o huwag tayong magsasawa sa pananalangin. Pagka binalikan natin yung pamagat ay inuutusan tayo ng Panginoon sa magitan ng panulat na Apostol Pablo sa mga kapatid sa Colosas ng kanyang kapanahunan. Ito'y utos na huwag tayong magsasawa. Ibig sabihin, pag hindi tayo sumunod, tayo ay nagsasawa na. At magsasawa din sa pananalangin. Kahit pa alam natin na ang pananalangin ay nakikipag-usap sa Diyos, hininga ng isang nananalig sa Diyos, yan yung buhay niya, yan yung paraan para masabi niya sa Diyos yung kanyang mga kahilingan at matanggap niya rin sa Diyos yung mga katugunan. Pero kung tayo ay magsasawa, kung tayo ay wala ng tiyaga sa pananalangin, wala na rin tayong buhay, wala na rin tayong matatanggap, wala na rin tayong masasabihan ng mga panalangin kabigatan natin. Mapupunta na lang sa atin lahat ng loob ng pasanin. At hindi magkakaganyan sinasabing ang Diyos ang tumutugon at ang Diyos ang siyang nagkakaloob ng lahat ng panalangin. Kasi pag tayo hindi na sumunod sa utos niya, hindi na rin niya maibibigay yung kaakibat na dapat na pagpapala doon sa mga masunurin. Amen. Ang ibig sabihin ng huwag magsasawa, ito ay may salitang Grego dito sa ating gamit na Biblia.
Ang magsasawa ay sa Greek, proskartereo. Proskartereo. Na nangangahulugang magpatuloy na maging matatag. Sabihin, pag sinasabihan natin, nag-encourage tayo sa ating mga kapatid, kamag-anak, kaibigan sa Panginoon, na huwag kang magsasawa, sinasabi natin na maging mapagpatuloy at maging matatag. O kaya, ibig sabihin ng kahulugan ng huwag magsasawa sa iba pang pananagalog ay maging matyaga. Maging matyaga. Na nagpapahiwatig ng malakas na pagpupumilit at pag-alab, talagang nagtsatsaga sa panalangin. Ang ibig sabihin naman ng mataimtim, meron din ditong salitang Greek na kaakibat yung mataimtim ay Gregoreo. Yan pala ang kahulugan ng Gregorio. Pag sinabing Gregorio pala ang pangalan ng isang tao, mataimtim siya. Kapag ang Gregorio ay kukunin natin ang kahulugan, ito ay spiritual na pagiging gising at handa. So balik tayo sa verse 2. Tingnan nyo babasahin ko sa may halong original. Huwag kayong magsasawa. Huwag kayong proskartereo. Huwag kayong magsasawa. Maging mapagpatuloy kayo. Maging matatag. Maging matyaga. Malakas. Na nagpupumilit. Na nag-aalab. Talagang matyaga sa pananalangin. O diba? Ang ganda. Kasi pagka ang ganda ng kahulugan, pag naiintindihan mo yung sinasabi mo, yan yung pagiging huwag magsasawa. Ay yung kasunod. Babasahin din natin sa Filipos 4:2 yung pagkagagamit ng huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim. Kakabit natin yung original Greek. Gawin ninyo itong mataimtim. Gawin ninyo itong Gregoreo. Gawin ninyo itong spiritual na pagiging gising. Gawin ninyo itong laging handa. Amen? Ay wala palang dahilan tayong mga mananampalataya ni Jesus o mga tagasunod niya na magsawa sa pananalangin, kasi yung pag sinabing huwag magsasawa, proskartereo, ay ibig sabihin yung mapagpatuloy, matatag, matyaga, consistent sa English, at persistent. Tapos, maalab. Huwag kang umasa, kapatid, sa revival. Ang great revivalist ay ang Holy Spirit. Kapag nararanasan natin wala ng gana, lapit agad sa Diyos, huwag sa mga tao, kasi ang mangyayari, lalo yung mga kapatiran din na wala namang gana, magchichismisan lang kayo at ang pag-uusapan nyo lang, buhay ng may buhay ng kapatiran. Wala na, lalo na napigating Holy Spirit, lalong nawala ang alab. Ano pa? Pag sinabing mataimtim ang pagdalo natin sa prayer meeting o sa pakikipag-fellowship o sa tinatawag nating worship service o lugar pagsamba kay Lord, ay tayo ay may spiritual na pagiging gising. Tayo ay Gregoreo. Tayo ay laging handa. Higit pa tayo sa Boy Scout. Amen? Yan yung kahulugan. Ngayon, dalawa lang itong puntos na ipapasa ko sa inyo. Una, kung ikaw ay laging gising, kung ikaw ay laging handa, kung ikaw ay malakas at maalab at talagang nagtsatsaga sa panalangin, upang marunong nating mailaan ang ating mga sarili sa panalangin. Kinakailangang maging handa tayo laban sa maraming bagay na maglilihis sa atin mula sa layuning ito. Si Satanas at ang ating kahinaan o ang kahinaan ng ating kalikasang tao ay magpipilit na maging sanhi upang magpabaya tayo
sa mismong pananalangin o kaya abalahin tayo habang nananalangin. So di ba nagaganap na, hindi natin sinasadya yung mensahe, nagaganap na sa atin. Kung yung iba dyan, ilang buwan na, ilang taon na, yung iba dyan, ilang araw na, maganda kung ilang araw to oras lang. Pero pag taon ka ng pag taon ka ng inaabala, pag taon ka ng nagpapabaya sa panalangin, yan ay nagtagumpay si Satanas sa ating spiritual na buhay na magpapalakas. Ang panalangin ang siyang nagpapalakas sa atin. Ang panalangin ang siyang nagkukonek sa atin. Kumbaga sa mga cellphone, ang panalangin ang nag-charge sa atin. Ang connector niyan, dalawang wire, ay prayer at saka salita ng Diyos. Yung dalawang wire na yun. Isa yung prayer, isa yung word of God. Sana naiintindihan nyo kayong mga inaabot ng mensaheng ito. Ano pa? Dapat nating disiplinahin ang ating mga sarili. Number 1 pa rin yan, ang message natin. Upang gawin ang pananalangin na kinakailangan para magtagumpay bilang Kristiyano. Ang linaw sa ating devotion ngayon na ang panalangin ay tagumpay natin bilang Kristiyano. Ano daw yan gagawin? Dapat nating disiplinahin ang ating mga sarili upang gawin ang pananalangin na kinakailangan para magtagumpay bilang Kristiyano. Self-discipline. Huwag natin sabihin ang panalangin ay self-discipline. Pero bago tayo makapanalangin, we must discipline ourselves. Going to prayer time, prayer room, and prayer and word of God. Dapat doon tayo pupunta. Hindi sa pagka-ngungoy-ngoy, pagreklamo at pagkukumpara ng buhay natin sa iba. Tapos saka tayo mananalangin. Bigong-bigo na. Ang hirap na maging mananagumpay. Pangalawa, na huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Pangalawa sa mensahe natin, ito ay isang mahalagang ugali ng lahat ng nasa iglesia o church o fellowship sa bagong tipan na nabautismuhan ng Espiritu o yung napuspos, yung kagaya nangyari sa unang mga disipulo na nangaral kila Apostol Pedro at sa 120 na natili sila sa pananalangin. Yan, pabasa ulit natin kay Sister Bioli, Gawa chapter 2 verse 42. Sige. Gawa 2 Kay Sister Vic pala. verse 42, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. O di ba yung unang church na naipanganak ng Banal na Espiritu, ano ang kanilang ginawa? Lagi silang nagpe-pray. Lagi silang nagkukumunyon, nagpuputol-putol na tinapay. Yun yung komunyon. Kaya sa ating mga bagong church planting, yung mga masisipag na nagcha-church planting, sinasabing may planting kami sa ganun, may house church kami, dapat di nagtatagal, doon ay magbabautismo tayo sa tubig at doon ay magkukumunyo na. Amen? Kasi ito yung ginawa ng mga unang alagad. Pero ang kanilang unang palatandaan, lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin. Ibig sabihin, pwede natin itong i-remind o ipaalala sa mga kapatiran natin, lalo sa hindi na nakadadalo, intentional man or not intention, dumalo ng prayer meeting o Sunday service. Sabihin natin sa kanila yung Acts 2:42. Kung kaya natin, huwag yung verse lang ang isend, kundi yung buong laman ng verse. Huwag natin sabihin na, hindi, para matutubang pambuklat, hindi na pumubuklat yan, hindi nga nagpupunta sa prayer room niya, hindi nga nagpe-prayer vigil, mag-isa, hindi nga nagde-devotion. Siguro, padala na ng kompletong verse. Amen? Pagka kayo mag-evangelize, tayo mag-evangelize, huwag lang natin i-quote yung John 3:16, dapat memoryado natin. Amen? Pag sinasabi natin ang Biblia ay salita ng Diyos, at kinote natin na Matthew 4:4, dapat kabisado mo yun. Yung iba, alam niyo ba, pinagpalit nila yung Matthew 4:4, tsaka John 3:16, tuwan-tuwa pa. O sino nakakalam ng John 3:16? Ako po, ano yan? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao.
hindi siya iniiminan. Mali yung quote eh. Reverse yung verse. Yun yung reverse yung verse. Pag sinabing John 3:16, gawin na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang buntong na anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is the word of God. And then after na mag-preach ka ng ganyan, magturo, mag-pray ka para dumating yung revival. Para hindi manglupay-pay ka at yung pinangangaralan mo. Hindi niya masabing wala pala talagang Diyos. Hindi niya masabing hindi naman ako nabago. Kasi puro word, walang prayer. Dapat laging may prayer. Lagi ring may word of God. Yan yung walang sawa sa pananalangin. Walang sawa, walang. Sabi kasi dito ng walang sawa, mapagpatuloy, matatag, matyaga, malakas na nagpupumilit at pag-aalab. Talagang matyaga. Meron pang talaga eh. Ay pag sinabing taimtim ako mag-pray, Gregorio ako mag-pray, spiritual na pagiging gising, spiritual alertness. At saka ano pa, handa, lagi kang handa. Pag nagsalita si Lord, laka-amen ka agad. Hindi nagsasalita pa si Lord, nag-aalisa na tayo. Mga kapatid, dito natin tatapusin ang ating maikling pagbubulay. Pero dapat, ngayon natutunan nyo na yung Pilipos 4:2. Ang ibig sabihin ng huwag kayo o tayong magsawa sa pananalangin. Yung magsasawa ay maging mapagpatuloy, maging matatag, maging matyaga, maging malakas at mapagpumilit, maging mapag-alab at maging laging nagpe-pray. Pag sinabi natin yung 4 verse 2 na ito na taimtim, tayo spiritual na laging gising. May mga prophecy nang natutupad, hindi mo pa alam. Alam niyo ba yung nangyayari sa Israel? Kanina narinig ko uli yung Aliyah. Ang kanilang desire, they're praying na maraming magbalik na mga rich, na mga Hudyo, iba't ibang bahagi ng mundo, which is the Aliyah, sabi ng babalita. Yung pagbabalik ng mga remnant na yan sa buong daigdig, papuntang Israel, in one word yan, tinitingnan ng mga Hebreo, Aliyah, Aliyah, the coming back of the exile. Yan yung katuparan kay Ezekiel na yung mga butong nagkalat sa bali ay nagkalaman at nabuhay. Yan yung Aliyah. Yan yung hinihintay nila, ang mabuhay ang buong tribo ng Israel for this end time. May nakuha ko kanina na isa. Bakit pinipilit nila na ma-establish yung Jewish community sa Israel and protect the Israel? Kasi hanggang ngayon open sila doon sa Aliyah. Yung mayayamang Hudyo, wini-welcome na nilang bumalik para daw hindi mapigil ang pag-unlad ng Jewish community sa gitnang silangan. Mga kapatid, pagpapakita po yan ng hindi sila nagsasawang manalangin sapagkat sila ay mapagpatuloy, sapagkat ang mga Hudyo nito ay matatatag, malalakas na pumilit na sila ay makabalik sa kanilang bansa kahit may gera. Ito'y mga mataimtim na nanalangin mga Hebreo, mga Hudyo, sapagkat nakikita natin spiritual silang gising. Alam nila sila ang katuparan ng Aliyah na prophecy sa Hebrew. Sa Hebrew times ng panahon ng mga prophets. At sila ay handa. Hindi lang handang bumalik. Handa rin to defend the Jewish community sa Middle East. Yan po yung huli kong ipapabatid sa atin. Sa mga kapatid ko, kapag ako manggagawag mga pastor, huwag niyong husgahan ang mga Hudyo kasi sila rin ay laging nagpe-pray according to the Jewish tradition. Amen. Dapat tayong nagpe-pray din lagi according to the Christian tradition na ipinamana sa atin ng mga apostol na kinuha nila mismo sa ating Panginoong Kristo. Pagpalain po tayo ng Panginoon at tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa Pilipos chapter 4 verse 2 hanggang 6 at ang nakatukod na Acts chapter 4
verse 42. Bagamat kakaunting talata, pero sapat po sa amin ito. Sa akin, kahit isang verse lang sapat, pinaniniwalaan ko na ito'y sapat para palakasin mo ang bawat kasama kong nananalangin at ang bawat nakarinig at nakabasa ng iyong mga salita sa umagang ito. Pagpalain mo po ang mga kamanggagawa kong kasama nagpipray sa iba't ibang lugar, ang lahat ng Assemblies of God dito sa lalawigan ng Quezon, sa Marinduque at sa Pulo, dito sa bahagi ng District 1, sa Pulillo, at sa iba pang bahagi na hindi ko man kabisado ang tawag sa kanilang mga lugar, na mga kamanggagawang pastor at mga kapatid na Assemblies of God. I pray for cover and protection in the name of Jesus, maging sa buong Section 6, sa mainland o mainland dito ng lupain ng lalawigan ng Quezon, mula doon sa Chaong hanggang sa dulong bahagi ng 2nd, 3rd, and 4th District of Quezon. I declare blessing, cover and protection in the name of Jesus sa mga may karamdaman. Palakasin mo ang iyong mga anak at mga lingkod. Patatagin mo ang buong pamunuan ng buong Southern Tagalog District Council, specifically dito sa Section 6. Binibless po namin ang buong Southern Tagalog. Binibless po namin ang aming mga nasa executive leaders ng STDC mula sa aming kay Reverend Jim Mortel, sa aming assistant DS, sa district treasurer and secretary, hindi ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan. We pray for covering protection sa lahat ng local churches at mga pastor ng buong STDC, maging sa Philippine General Council of the Assemblies of God. I declare and I pray ng aming pong GS, ng aming pong lahat ng nasa mataas sa katungkulan sa pumunan ng Reverend Kalusay, ay iyo pong ingatan at gabayan at ipagsanggalang sa lahat ng nag-aapoy na palaso ng dyablo. Lord, we declare, ikaw ang Diyos at Panginoon na aming masunod sa buong Assemblies of God. Sa buong Body of Christ, sa lalawigan ng Quezon, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao, I declare, Lord, and I pray, masunod ang kalooban mo at mag-apoy po kami sa pamamagitan ng iyong salita at pananalangin. Abutin namin ang mga napapahamak, ang mga hindi pa nakakarinig ng iyong salita at sumasampalataya sa iyo. Pagpalain mo rin po ang aming bansa, ang mga kalagayang, mga pampolitika at mga pangbatas mula sa Senate, sa Congress at sa aming judiciary. Lord, hindi ko man banggitin ang mga komplikadong ito na nasa mga news na rin. Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan na manaig, matuwid ka, ikaw ang hukom ng mga hukom. Let your will be done, O God, sa aming bansa. Pinagpapala din namin ang buong mission, even sa foreign mission. Lord, yung may mga persecuted churches, yung mga may panganib ngayon, hindi ba namin mabanggit yung mga continent, even sa mga bansang mayroong banta na mahigpit sa iyong mga lingkod, ipagsanggalang mo sila, Panginoon. Patunayan mo, Panginoon, na higit na pangapangyarihan ang Espiritu ng Diyos na sumasa amin kaysa anumang pwera at kapangyarihan ng sanlibutan. At Lord, pinagpapala namin ng Israel. We pray for the peace of Israel. We pray for the cover and protection sa lahat ng Hudyo, mula sa pinakamatanda, pinakamayaman at pinakamahirap na Hudyo sa kanilang kalagayan. Lord, ikaw ang Diyos ng buong mga Israelita. Mangyari ang pangako at propesya mo para sa kanila ay matupad. Salamat po at sa umagang ito, sa iyo ang lahat ng papuri, ang kaluwalhatian at ang pagpapala ay tinatanggap namin sa ngalan ng Panginoon Kristo naming Panginoon. Amen. Amen. God bless po.